Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Derek Paelma. At verse po natin sa umagang ito ay makikita sa aklat ng Judge chapter 18 verses 25 to 26. And ang title po natin is The Army of the Tribe of Dan Refuses to Give Micah his God's Back. Bago po tayo mag-upisa, mag-pray po muna tayo. Panginoong makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihang loob at biyaya binibigay mo sa amin araw-araw. Salamat din po sa opportunity na binigay niyo upang maging speaker sa umagang ito. Pinapasalamat ako din po ang bawat isa na dumalo sa umagang ito, na may marami po silang matutunan sa message na binigay mo sa akin ng Panginoon. Dahil lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa verses 15 to 17 ay mababasa po natin, ninakaw ng tribo ni Dan ng mga Diyos-Diyosan at ang pari ni Micah. Kaya hinabol sila ni Micah upang bawiin ang kanyang mga pag-aari. Instead na isauli ang mga ito. Tinakot pa siya ng hukbo ni Dan at sinabing manahimik na lamang siya kung ayaw niyang mapahamak pati ang kanyang pamilya. Nang makita ni Micah na wala siyang laban sa lakas at dami ng hukbo o tribo ni Dan, wala na siyang nagawa kundi umuwi ng walang dala. Ang scene na ito ay malinaw na nagpapakita ng kalagayan ng Israel noong panahon ng mga hukom o judgment. Dahil malayo ang kanilang puso o loob sa Diyos, ang naging pamantayan nila o standard nila sa pagsamba nila ay hindi na kung ano ang tama, kundi kung sino ang mas mataas o malakas sa kanila. Ngunit may mas malalim pang mensahe o meaning ang verse na ito. Si Micah ay umuwi ng walang dala. Ang mga Diyos-Diyosan na kanyang pinaglaanan ng oras, halaga, tiwala at pagsamba ay hindi man lang siya naipagtanggol. Kaya hindi nila napigilan ang kahihiyan ni Micah. It shows na ang anumang Diyos na kailangang ipagtanggol ng tao ay hindi kailanman makapagligtas ng tao at hindi kailanman magiging tunay na Diyos. Just like with our lives po, hindi man siguro ibulto ang mga Diyos-Diyosan natin ngayon. Pero marami pa rin bagay ang pwede pumalit sa Diyos sa puso natin. Like ng pera, work, achievements, skills, relasyon, fame, influence, o kahit ang sarili nating kakayahan. At kapag ang ating puso ay nakakapit o mas nakahold sa mga bagay na hindi nagpapalapit sa atin sa Diyos, maaaring magbigay ang mga ito ng temporary na comfort, peace of mind or assurance sa atin. But kapag dumating ang tunay na pagsupok o trial sa ating buhay, mapapatunayan natin walang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan na iniligtas tayo. Muli, ako po si Derek Paelma. Ito po ang tinapay mula sa langit. Salamat po. Have a blessed morning.